Tuwing magpapaandar ako ng bangka, palagi kong tinatanong kung mayroon bang apelyidong Wu sa mga sakay. Bawal sumakay ang mga apelyidong Wu. Kung mayroon man, bumaba na kayo ng kusa. Hanggang ngayong araw, may isang turistang nagreklamo. Anong klaseng walang kwentang patakaran yan? Bakit naman bawal sumakay ang mga apelyidong Wu? Nandidiskrimina ba kayo ng apelyido? Hindi niya alam na kapag may apelyidong Wu na nakasakay sa bangka, mamamatay ang lahat ng tao sa bangkang ito ngayong araw. Nagseryoso ang mukha ko, at lumapit sa lalaking nagsalita. Ilabas mo ang ID mo. Ang nagsalita ay isang binatang lalaki. Mukha siyang walang kinatatakutan at mayabang. Tingin pa lang, alam mo nang basagulero. Nang makita niyang babae lang ako, lalo siyang naging arogante. Isa ka lang namang bangkera. Anong karapatan mong hingin ang ID ko? Routine check lang. Titingnan ko lang kung Wu ba ang apelyido mo. Nang marinig ito ng lalaki, mas lalong sumama ang timpla niya. Ano bang klaseng basurang patakaran yan? Bakit bawal sumakay ang may apelyidong Wu, ha? Ipopost ko to sa internet para ma-expose kayo. Sumang-ayon din ang ibang mga pasahero. Oo nga naman. Lahat naman kami bumili ng tiket papunta sa isla. Bakit ayaw niyong pagbentahan ang mga apelyidong Wu? Hindi ko sila pinansin. Tinitigan ko lang ng maigi ang lalaking iyon. Yung ID mo. Dahil dito, nilabas ng lalaki ang cellphone niya at nagsimulang mag-video. Tingnan nyo to, mga tao. Nandidiskrimina ng apelyidong Wu ang tourist spot na to. Bawal daw sumakay sa bangka kapag Wu ang apelyido. Gusto niya akong takutin sa pamamagitan ng pagvi-video. Pero hindi ako nagpatinag. Napansin ni Xiao Wang, ang kasama kong tauhan sa bangka, na lumalala na ang sitwasyon. Kaya lumapit siya para umawat. Sir, tama na po ang pagvi-video. Patakaran po ito ng management. May mga nag-video na rin po nito at nagreklamo sa internet dati. Kaya ipinasara mismo ng management ang pamamasyal sa isla. Seryosong bagay po sa boss namin ang nakakapagtakang patakarang ito. Makakaabala lang po kayo sa mga susunod na turista kung ganyan kayo. Hindi naniwala ang lalaki. Sumigaw siya. Inatakot mo ba ako na ipapasara nyo tong lugar? Hindi ako naniniwalang ipapasara nyo tong pinagkakakitaan nyo ng malaki. Nang makitang napakatigas ng ulo ng lalaki, nagsalita ang isang may edad na lalaki sa likuran ng bangka. Pare, maniwala ka na lang sa kanila. Taga rito ako. Makikita mo ang isyong yan sa internet. Ilang beses na rin akong nakapunta sa islang yan. Dati-rati, hindi binubuksan sa publiko ang isla. Nang buksan ito, may isa lang silang mahigpit na kondisyon. Bawal sumakay ang mga may apelyidong Wu. May bumili na ring turista dati na Wu ang apelyido at hindi siya pinasakay. Nag-post siya ng video online at gumawa ng gulo. Nagalit ang mga netizens at nakigulo na rin. Kaya tuluyang ipinasara ng management ang isla. Kinalaunan, mismong mga turista rin ang nakiusap na buksan itong muli. Doon lang napilitan ng management na muling buksan ang isla. Oo nga. Nakita ko rin yung balitang yan nung nagre-research ako bago pumunta rito. Dahil sa sobrang ganda talaga ng isla. Para siyang isang paraiso. Kaya hindi na lang pinapansin ng mga tao ang kakaibang patakarang ito. Matapos magsalita ng dalaga at ng lalaki, nagsitanguan ang lahat, bilang pagsang-ayon na alam nila ang nangyari. Nang makita ng lalaking kampi sa kanila ang lahat, naisip niyang wala ring silbi ang pagbivideo niya. Napahiya siyang ibinaba ang cellphone niya. Pero mayabang pa rin ang boses niya. Ang weird naman ng patakarang yan. Ano bang ginawa ng mga apelyidong Wu sa boss nyo? At hindi man lang sila pwedeng sumakay. Wala akong reaksyon na sinabi. ID po ninyo. Naiinis na sumagot ang lalaki. Hindi ba chinek na to nung bumili ako ng tiket? Hindi Wu ang apelyido ko. Paandarin nyo na nga yung bangka. Huwag mong sayangin ang oras ko. Malamig kong sinabi, walang ID, hindi aalis ang bangka. Aba, sumusobra ka na yata ah. Biglang tumayo ang lalaki, parang gusto akong saktan. Nagmamadaling inawat siya ni Xiao Wang. Sir, kalma lang po. Siya lang po ang kaisa-isang marunong magmaneho ng bangka papuntang isla sa gitna ng lawa. Kapag sinabi niyang hindi aalis, walang kahit sino ang pwedeng magpaandar nito. Kaya kumalma na po kayo. Ipatingin nyo na lang po kahit sandali. Napakamaayos ng pakiusap ni Xiao Wang. Kaya sumang-ayon na rin ang mga tao sa paligid.
Oo nga naman, titingnan lang naman ang ID eh. Huwag nyo na kasing antalahin ang pagpunta namin sa isla. Tama, tama, nang makita ito ng lalaki. Galit na galit siyang naglabas ng ID at padabog na inabot sa akin. Oh, ayan, kinuha ko ang ID para suriin. Chuzakay ang pangalan ng lalaki. At hindi ho ang apelyido niya. Tugma rin ang mukha niya sa litrato sa ID. Ibinalik ko ang ID sa lalaki. Naglakad papunta sa unahan. At pinaandar ang bangka. Nagsimula namang magreklamo ang mga pasahero tungkol sa kakaibang patakaran ng lugar. Iba-iba ang mga usap-usapan at kung ano-ano na ang sinasabi nila. May nagsasabi pang daw ang apelyido ng ex-boyfriend ng may-ari. Na tinaboy daw ang may-ari ng ex-girlfriend nito. Kaya nagkimkim ng galit at gumawa ng ganitong patakaran. Magpapasalamat na ako sa langit kung nagkaroon man ng ex-girlfriend ang tanga kong kapatid. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila. Nasa likod ng kakaibang patakarang ito ay may isang napakakilabot na kwento. Kapag may taong ang apelyido na tumuntong sa loang ito, tiyak na mamatay siya sa isang malagim na trahedya. At kung may sa loob ng bangka, mamamatay ang lahat ng sakay nito. Ang mga ganitong kababalaghan ay kakaunti lang ang naniniwala. Habang inaalala ko ang mga nangyari noon sa lawa, hindi ko man lang napansin. Unti-unting umiitim ang tubig sa lawa. Pati ang langit, dumidilim na rin at nawawala ng liwanag. Pagtingala ko, kutob ko agad na may mali sa kulay ng langit. Pinabilis ko ang takbo ng bangka papunta sa gitna ng lawa. Pero napansin kong pabagal ng pabagal ang usad nito. Patay may masamang mangyayari. Tumayo ako sa unahan ng bangka at sumigaw ng mabagsik. Kung sino man ang may apelyidong sa bangkang ito, lumabas kayo. Nagkatinginan ng lahat. Halatang natakot sila sa madilim kong mukha. Kaya walang kumilos kahit isa. Kaya sumigaw ako, Xiao Wang, i-check mo ang mga ID nila. Isa-isang tiningnan ni Xiao Wang ang mga ID nila. May narinig akong nagreklamo mula sa mga pasahero. Chinek na yan kanina nung inspection ng ticket Bakit ba kailangan pang i-check ulit? May mga nayamot din. At ayaw ibigay ang ID nila kay Xiao Wang. Sumigaw ako ng malakas. Yung mga ayaw sumunod, itapon nyo lahat sa lawa. Nabigla ang mga nagmamatigas at nanlaki ang mga mata. Sira ulo ka ba? Ayaw lang ibigay ang ID, itatapon mo na sa lawa. Wala kayong pakialam sa buhay ng tao. Mas mabuti nang may mamatay na isa, kaysa mamatay tayong lahat dito. Tinitigan ko siya ng masama. Nanginig siya sa takot, at napilitang iabot ang ID niya. Matapos i-check ni Xiao Wang ang lahat, lumapit siya sa akin at sinabing, Boss Hua, wala pong problema sa mga ID. Nang makita kong tuluyan ng umitim ang tubig, at binalot na ng dilim ang langit, kumunat ang noo ko sa pag-iisip. Imposible, sigurado akong may apelyidong sa bangkang ito. Dahil yung halimaw sa ilalim ng lawa, mga wulang ang pinupuntirya. Tapos na palang i-check ang mga IDA. Pwede bang paandarin nyo na tong bangka? Ano pa bang tinutunganga nyo dyan? Pero nakahinto lang ang bangka sa lawa, at hindi na talaga umusad. Ngumisi ako. Kayo na mismo ang tumingin. Umaandar pa ba ang bangka? Doon lang napagtanto ng mga sakay na may mali. Anong nangyayari? Nakikita pa natin yung isla sa lawa kanina lang Bakit hindi na natin makita ngayon? May isang lumingon pabalik sa pampang. Teka, hindi tama to. Kakaalis lang naman natin Bakit hindi na natin makita ang pampang? Nagpanika na ang mga tao sa bangka. Bakit ang dilim na ng paligid? Wala na akong makita. Naging seryoso ang mukha ko. Yung apelyidong dyan, lumabas ka na ng kusa. Kung hindi mamamatay tayong lahat dito. Umabot na sa ganito ang sitwasyon. Wala na akong dapat itago. Tutal, malapit na rin nilang makita kung gaano nakakatakot ang loang ito. Maniniwala na sila kapag sinabi ko, Kapitan, ano ba talagang nangyayari? Ano bang problema? Hindi ako kumibo. Hindi pa rin lumalabas ang nagngangalang Wu. Maya-maya, biglang umuga ang bangka. Isang maitim na usok ang dahan-daang bomb alert sa bangka. Anong nangyayari? Wala namang hangin. Bakit umuuga ang bangka? Mas lalo pang lumakas ang pag-uga. Mahigpit na kumapit ang lahat sa gilid ng bangka, para hindi sila tumalsik palabas. Umalingaw-ngaw ang tili ng isang babae. Agad na napalingon ang lahat sa kanya. May kamay sa ilalim ng bangka. Hinahawakan ako.
Namutla sa takot ang lahat, at kinakabahang sumilip sa gilid ng bangka. Wala naman baka namamalikmata ka lang. Walang kahit ano dyan sa ilalim. Umalma ang babae. Totoo ang sinasabi ko, may isang kamay. Sobrang putla. Lalo pang kinabahan ang mga tao. Muli silang sumilip sa gilid. Sa sumunod na segundo napakaraming kamay ang biglang umahan mula sa lawa. Nakakapit ng mahigpit sa gilid ng bangka at inuugay ito ng malakas. Sunod-sunod ang mga tili at sigawan. Dumukot ako ng isang supot ng mga papel na may orasayon mula sa bulsa ko at isinaboy iyon sa ere. Nagliparan ang mga papel, papunta sa mga kamay na nakakapit sa gilid ng bangka. Pagdikit ng mga kamay sa papel. Sunod-sunod silang bumitaw at umurong pabalik sa tubig. Mahigpit na damaykit ang mga papel na may orasayon sa gilid ng bangka. At ang maitim na usok na nakapalibot sa bangka ay tuluyan ding naglaho. Wala na, ligtas na tayo. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Bakas pa rin ang matinding takot sa mga mukha nila habang nagkatinginan. Sinong may sabing ligtas na tayo? Palamig at seryoso ang boses ko. Napatingin sa akin ang lahat. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Yung may apelyidong Wu dyan, kusa ka nang lumabas. Kung hindi, lahat tayo sa bangkang ito mamamatay. Kapitan, ano ba talagang nangyayari? Tanong ng isa sa mga pasahero. Nakatitig silang lahat sa akin. Naghihintay ng sagot ko. May babaeng multo sa loang ito. Dumaan ang 1,000 taon at naging isa siyang masamang espiritu. May malaki siyang galit sa mga taong may apelyidong Wu. Kaya sino mang Wu ang tumawid sa loang ito, siguradong mamamatay. Tiningnan ko isa-isa ang mga mukha nila. Umaasang may makikita akong senyales o reaksyon mula sa kanila. Para malaman kung sino talaga ang Wu na iyon. Totoo ba yan? Wala namang multo sa totoong buhay Hindi makapaniwala ang ilan. Pero mabilis silang sinagot ng iba. Kitang-kita ng dalawang mata natin yung nangyari kanina. Kung ayaw mong maniwala, pues, kami naniniwala. Bamulong-bulong yung lalaki. Baka naman pakulo lang to ng resort para manakot. Pinutol ko ang usapan nila gamit ang malamig kong boses. Wala akong pakialam kung naniniwala kayo o hindi. Ilito nyo kung sino ang wurito. Kung gusto nyo pang mabuhay. Biglang nagsalita si Shuzekai, yung lalaking kanina pa nagrereklamo. Teka nga, bakit kapag nilabas namin yung Wu magiging ayos na ang lahat? Di ba sabi mo, mamamatay ang sino mang Wu na tatawid sa loang to? Mapang-asar akong napasenggal. Ihulog nyo ang may apelyidong Wu. At makakaligtas ang lahat ng nandito. Nagkatinginan ng lahat. Tila ba hindi makapaniwala sa pagiging malupit ko. Bakas ang galit kay Shuzekai nang magsalita siya. Wala kang pakialam sa buhay ng tao. Bago pa man tayo sumakay, binalaan ko na kayo. Bawal sumakay ang sino mang may apelyidong Wu. Pero nagpumilit pa rin siyang sumakay. Kaya sarili niyang kamatayan ang hinanap niya. Kung gusto niyang magpakamatay, hindi ko siya pipigilan. Pero hindi niya pwedeng idamay ang buhay nating lahat. Pinasadahan ko ng tingin ang lahat. Kayo ang pumili. Gusto niyo bang mamatay kasama ng lalaking yun? O iiwan natin siya para mabuhay tayo? Pag-isipan niyong mabuti kung gusto niyo pang mabuhay. Wala naman kayong ginawang masama. Madadami lang kayo sa kasalanan niya. Muling nagkatinginan ng lahat, at tahimik na sumang-ayon sa mga sinabi ko. Sadyang makasarili ang mga tao. Gusto nilang mabuhay, kahit pa mga hulugan ito ng pagsasakripisyo ng iba. Nang makitang natahimik ang lahat, nataranta si Shuzekai. Huwag kayong makinig sa kanya. Kapag walang umamin, mamamatay rin siya. Tingnan niyo siya, hindi man lang natatakot. Ibig sabihin, may paraan siya para iligtas tayo. Pagkarinig dito, napatingin din sa akin si Xiao Wang. Hua Xiao, buhay pa rin ng tao yan. Kapag may namatay sa lugar na to, magbabayad tayo ng malaki. Kung kaya naman nating iligtas ang lahat, iligtas na natin. Muli akong napasenggal. 1,000 taong gulang na multo ang babaeng yun. Isa lang akong 25 taong gulang na babae. Tingin nyo ba may laban ako sa kanya? Ang kaya ko lang gawin, iligtas ang sarili ko. Buhay ng ibang tao, hindi ko na iyon kayang iligtas. Lalo na't ang lalaking nag-aapelyidong Wu ang may kasalanan ng lahat ng to. Pagkarinig sa mga sinabi ko, tuluyan ng binalot ng matinding takot ang lahat. Akala nila, damay-damay na kaming lahat rito. Ngayong nalaman nilang hindi ko sila kayang iligtas.
Natakot sila ng sobra. Pati si Xiao Wang, pananghinaan na rin ng loob. Hua Xiao, maawa ka, iligtas mo ko. Namamasukan lang po ako rito. Ayoko pang mamatay. Wala naman po akong ginawang masama eh. Oo, at hindi lang ikaw. Mga inosente rin ang iba pang sakay ng bangkang ito. Kung hindi lang sana nagpumilit sumakay ang Wu na yun. Naging payapa sana ang paglalayag ninyong lahat. Tuluyan nang nawalan ng pasensya ang isang lokal na mama. Sumugod siya sa gitna ng bangka at sumigaw. Hoy Wu, lumabas ka riyan. Dahil sa'yo kaya kami nagkaganito. Ano, duwag ka ba para magtago lang dyan sa likod ng mga tao? Nagsigawan din ang iba bilang pagsang-ayon. Oo nga, lumabas ka na dyan. Huwag mo na kaming idamay sa kamalasan mo. Muling sumingit si Shu Zekai. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Wala namang nangyayaring masama sa bangka natin ngayon ah. Mabisa ang antang-antang niya. Kaya niya tayong iligtas. Sinasadya lang niya tayong takutin. Pagkasabi niya palang noon, bigla na lang humampas ang napakalakas na hangin sa lawa. At bumuhos din mula sa langit ang isang matinding bagyo. Matinding inuga ng alon ang bangka. Nagkukumahog na kumapit ang mga pasahero sa mga upuan at poste. Para lang hindi sila mahulog sa tubig. Nanatili akong nakatayo sa unahan ng bangka, ni hindi natitinag. Lalong tumindi ang pag-uga ng bangka. Ilang tao na ang muntikang tumilapon sa ere. Kumapit sila ng mahigpit na mahigpit sa mga upuan para lang hindi malaglag sa lawa. Naglakad ako papalapit kay Shu Zekai. At nanghihiwa ang boses na nagsalita. Ikaw ang nagngangalang Wu. Habang nakakapit ng mahigpit sa poste si Shu Zekai. Pilit niya pa rin itong itinanggi. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi Wu ang apelyido ko. Nakita mo na nga ang ID ko, di ba? Nagsisinungaling siya. Siya lang ang nag-aalala kung mabubuhay o mamamatay ang may apelyidong Wu. Natatakot siyang itulak ng lahat palabas ang may apelyidong Wu. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ikaw ba? Malalaman natin kapag sinubukan. Nataranta si Shu Zekai. Anong gagawin mo? Itutulak ka palabas. Kung ikaw nga ang may apelyidong Wu, pabubuhay kaming lahat. Iniangat ko ang kamay ko para higitin si Shu Zekai. Sumigaw siya ng galit. Wala kang pakialam sa buhay ng tao. Wala akong naging reaksyon. Buhay at kamatayan na ang pinag-uusapan natin dito. Wala na akong pakialam sa ganyan. Hinawakan ko ang kamay ni Shu Zekai. At kinaladkad siya papunta sa gilid ng bangka. Napaiyak sa takot si Shu Zekai. Hindi Wu ang apelyido ko. Hindi talaga ako yun. Kapag pinatay mo ko, at nagkamali ka, inosenteng tao ang mapapatay mo. Tumigil ako at nilinggan siya. Akala niya na kumbinsi niya ako. Kaya napangiti siya na parabang nakaligtas na siya sa kamatayan. Pero makalipas ang isang segundo, nanigas ang ngiti sa kanyang mukha. Kung ikukumpara sa buhay ng lahat ng tao rito sa bangka, mas mabuti nang magkamali ako, kaysa mamatay tayong lahat. Hinayla ko siya ng napakalakas. Hindi nakapaghanda si Shu Zekai sa paghila ko. Kaya nawalan siya ng balanse at natumba palabas ng bangka. Malakas na tumama ang balakang niya sa gilid. Bago siya tuluyang nahulog sa lawa, rinig ang malakas na pagbagsak niya sa tubig. At pagkatapos nun, tuluyan na siyang hindi gumalaw. Pagkahulog ni Shu Zekai sa lawa, tumigil ang malakas na hangin at mga alon. Bumalik din sa pagiging patag ang tubig. Napaupo kaming lahat sa lapag. At nakahinga ng maluwag. Sabi na nga ba, siya yun eh. Ewan ko ba kung anong ginawa niya para mapalitan ang pangalan niya at makasakay rito. Muntikan na niya tayong ipahamak lahat. Lumapit sa akin si Xiao Wang. Nagrereklamo tungkol kay Shu Zekai. Ano bang klaseng mga tao to? Sinabi ng bawal sumakay ang mga apelyidong Wu, pinilit pa rin. Pinahamak niya tayong lahat. Sumabay rin sa pagrereklamo ang isang lokal na mama. Kaya nga, totoo yan. Mabuti na lang at matalino ang kapitan. Natuklasan niya agad ang apelyidong Wu. Kung hindi, baka patay na tayong lahat. Sa wakas, ligtas na tayo. Akala ko, dito na tayo mamamatay. Nagsimulang magingay at mag-usap-usap ang mga tao sa barko. Pero seryoso akong nakatingin sa kalangitan. Madilim pa rin ang langit. Napansin ito ni Xiao Wang at nagtanong. Anong problema? Tumingin ulit ako sa lawa. Maitim pa rin ang kulay ng tubig. At hindi pa rin umaandar ang barko. Nandito pa rin ang babae. Tinapon na natin sa kanya ang apelyidong Wu.
Bakit hindi pa rin siya umaalis? Maliban na lang kung hindi talaga Wu ang apelyido ng taong yun. Nanlamig ako sa takot. Nandito pa rin sa barko ang tunay na apelyidong Wu. Namutla si Xiao Wang. Hua Xiao, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi nakakatawa yan. Hindi ko na siya pinansin. At dumiretso ako sa unahan ng barko. Kapag hindi lumabas ngayon ang apelyidong Wu, tayong lahat ang mamamatay rito. Sunod-sunod na nagsitayuan ang mga tao sa barko. Nagtanong ang isang lokal na manong. Anong nangyayari? Hindi ba tinapon nyo na ang apelyidong Wu? Bakit may apelyidong Wu pa rin? Sisigot sana ako, nang biglang hamampas ang isang napakalakas na hangin. Hindi na may dilat ng mga tao ang kanilang mga mata dahil sa lakas nito. May mga payat pangang natamba at napaatras dahil hindi na makatayo ng maayos. Kumapit ako sa rehas ng barko at sumigaw. Kumapit kayo sa mga mabibigat na bagay. Huwag kayong gagalaw. Nagunahan ang lahat sa pagkapit kung saan-saan. Walang naglakas loob na gumalaw. Palakas ng palakas ang hangin. Hinahampas na ng hangin ang bangka kaya umaalog-alog na ito. Pati ang mga tao sa loob, nagkanda-tumba-tomba na. May ilan pang ang literal na tinangay pataas sa ere. Kumakapit na lang sila ng mahigpit sa mga berendilya para hindi tuluyang liparin. Sumigaw si Xiao Wang. Hua Xiao, sobrang kakaiba na ng hangin to. Kapag nagpatuloy pa to, baka mawasak ang bangka natin. Syempre alam kong masisira ang bangka. Senyales to na nagagalit na ang babaeng yun. Bumunot ako ng isang napakalaking papel na anteng-anteng. At inihagis ito paitaas. Mabilis na sumunod ang anteng-anteng sa direksyon ng hangin. Pero sa loob lang ng 3 segundo, pinunit-punit ito ng hangin hanggang sa maging pira-piraso. Masama to. Mula sa ilalim ng lawa, may umalingaw-ngaw na nakakakilabot na tawa ng isang babae. Sobrang nakakatindig balahibo. Anong tunog yun? Tumingin sa akin si Xiao Wang. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Galit siya. Ang taong inihagis natin kanina sa tubig. Hindi pala Wu ang apelyido. Galit na galit siya dahil niloko natin siya. Dahil ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang niloloko siya.